always wanted to be loved. Pero nakita niyo po sa pamagitan ng awit natin kanina that there's no other love na totoo. At yun ay ang pag-ibig ng ating Diyos, no? So it's amazing love. How can it be that thou, my God, had died for you and me? No? So ay napalakas kayo ng katotohanan na iyon at patuloy na magpasalamat sa Kanya na nabubuhay, na sumusunod sa ating Panginoon. So once again, Happy Lord's Day sa bawat isa. Magigreet niyo ba ang bawat isa ng Happy Lord's Day? Happy ba kayo ngayong Lord's Day? Happy Lord's Day sa bawat isa, no? And welcome po ulit sa lahat na nandito, even sa mga kasama natin sa online. So, ngayong araw, magpapatuloy tayo sa ating pagtingin sa salita ng Panginoon in the book of Genesis, chapter 18, verses 22 to 33. Ito na yung huling parte ng chapter 18. That's verses 22 at 30 hanggang 33. Now, bilang pagbabalik tanaw, nakaraang linggo po, nalaman natin na ang pagbisita ng Diyos ay hindi lamang po pala kay Abraham at kay Sarah, no? Kundi pati na rin para iyon ay para sa Sodoma at Gomora. Ito ay dahil, sabi sa verse 20, kung matitingnan nyo sa inyong mga Biblia, ang sigaw laban sa Sodoma at Gomora ay malakas at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. No? Kaya doon nakita natin na ang pagbisitang ito ay hindi lang paghahayag ng biyaya ng kaligtasan mula sa kasalanan, kundi pati na rin ang paghahayag ng matuwid na paghatol ng Diyos laban sa mga kasalanan. Binigyan din last week na iyon ay pagpapakita ng pagsasagawa ng kaligtasan ng Panginoon ay meron palang kaakibat ng pagsasagawa niya din ng paghatol. No, hindi lang yun purely to save, but iyon din ay ipakita ang hatol para sa mga hindi nananampalataya. Sa makatuwid, hindi lahat ay maliligtas. At hindi rin lahat ay pinili. Niloob po ng Diyos na ang iba ay mapunta sa kaluwalhatian at ang iba naman ay sa kapahamakan. At dapat nating tandaan na hindi nagiging unfair ang Diyos sa ginawa niyang iyon. Huwag na huwag po nating iisipin na naging unfair ang Diyos ng iba niligtas niya, ang iba naman ay hinayaan para sa kapahamakan. Nakakatakot po isipin na unfair ang Diyos. Alam niyo bakit? Kasi sa katunayan po, ang pagpili po ng Diyos na may mailigtas ay mabuti para sa mga taong makasalanan tulad natin. Kasi kung wala pong pinili ang Diyos, lahat ng tao ay mapupunta sa kapahamakan. Lahat ng tao ay maihuhulog or maitatapon sa impyerno. At last week din, dapat natin pong matandaan na ipinangaral sa atin na binalaan ang bawat isa. No? Ang bawat isa. Dahil mas masahol pa po ang matatanggap ng isang taong hindi sumasampalataya kay Kristo kaysa sa mga natanggap ng mga tao sa Sodoma at Gomora. Kaya nawa, ang bawat isa na nandito ngayon ay tunay na nananampalataya sa Panginoong Jesus. Ngayong linggo naman, ay magpapatuloy tayo sa salaysay in chapter 18. Matapos po na sabihin ng Diyos kay Abraham ang gagawin niya laban sa Sodoma at Gomora, makikita natin kung ano bang naging tugon ni Abraham. So ito yung naging tugon ni Abraham. At nawa ay matuto tayo dito sa biyaya ng salita ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. Tayo po'y magsitayo bilang pagbabasa at pagbibigay pugay sa salitang ipapangaral sa atin sa linggong ito. Genesis chapter 18 verse 22 to 23. Pakinggan niyo po ang salita ng Panginoon. At ang mga lalaki ay lumayo mula roon at nagtungo sa Sodoma, samantalang sa Abraham ay nanatiling nakatayo sa harapan ng Panginoon. Lumapit si Abraham at nagsabi,
Ang mga banal ba ay iyong lilipuling kasama ng mga masama? Halimbawang may 50 banal sa loob ng bayan. Lilipulin mo ba at di mo patatawarin ang lugar na iyon alang-alang sa 50 banal na nasa loob noon? Malayong gagawa ka ng ganito, na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama. Ano pat ang banal ay makatulad sa masama. Malayong mangyari iyan. Di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong mundo? At sinabi ng Panginoon, kung makakatagpo ako sa Sodoma ng 50 banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong lugar na iyon alang-alang sa kanila. Sumagot sa Abraham at nagsabi, mangangahas akong magsalita sa Panginoon, akong alabok at abo lamang. Kung sakaling magkukulang ng 5 sa 50 banal, lilipulin mo ba ang buong bayan dahil sa 5 kulang? At sinabi niya, hindi ko lilipuling kung makatagpo ako roon ng 45. At siya'y muling nagsalita sa kanya at nagsabi, halimbawang may matatagpo ang 40. At sinabi niya, hindi ko gagawin alang-alang sa 40. Pagkatapos ay sinabi niya, huwag sanang magalit ang Panginoon at ako'y magsasalita. Kung sakaling may matatagpuan doong 30, at sinabi niya, hindi ko gagawin kung makakatagpo ako roon ng 30. At kanyang sinabi, ako'y mangangahas magsalita sa Panginoon. Kung sakaling may matatagpuan doong 20, at sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 20. Pagkatapos ay sinabi niya, huwag magalit ang Panginoon at magsalita na lamang akong minsan. Kung sakaling may matatagpuan doong 10, at sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 10. At umalis ang Panginoon pagkatapos na makipag-usap kay Abraham at si Abraham ay nagbalik sa kanyang lugar. Ito po ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos, patuloy lamang hinihingi ang pagpuspos ng Espiritu Santo na kanyang bigyang linaw ang iyong salita. At nawa ay makita namin ang Ebanghelyo at mapalakas kami sa aming pananampalataya at paglakad ng may kabanalan at matuwid para po sa iyong karangalan at kaluwalhatian. Makita nawa namin, Panginoon, ang iyong paghatol din na siyang magpatuloy na gumabay sa amin na sikapin sa pamamagitan ng biyaya mo na lumakad ng matuwid ayon sa iyong salita. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po magsipo. Now, in verse 22, kung titingnan nyo dyan, sinabi sa verse 22, at ang mga lalaki ay lumayo mula roon at nagtungo na sa Sodoma at Gomora. At samantalang sa Abraham ay nanatili sa harapan ng Panginoon. Kung titingnan nyo po sa inyong mga Biblia sa chapter 19, verse 1, sinabi doon na dumating ang 2 anghel sa Sodoma. Okay? 2 yung pumunta doon sa Sodoma. Natatandaan nyo, 3 lalaki ang bumisita kay Abraham. But in chapter 19 verse 1, 2 ang pumunta sa Sodoma. Ito ay nagpapahiwatig sa atin na ang isa sa 3 ay ang Panginoon. Okay? But wag nyo pong isipin na nakita talaga ni Abraham ang itsura ng Panginoon. No. Ito po ay yung tinatawag na theophany. Pag sinabi nating theophany, ito yung pagpapakita ng Diyos sa isang nakikitang paraan. It could be a person or it could be a something else. Okay? Theophany po ang tawag dyan. Now, sabi dito, si Abraham ay nanatiling nakatayo sa harapan ng Panginoon. At sa verse 23, kung makikita niyo dyan sa verse 23, lumapit si Abraham at nagsabi siya sa Panginoon, ang mga banal ba yung lilipuling kasama ng mga masama? Now, ang tanong po na ito ay nagpapahiwatig sa atin na alam ni Abraham kung gaano kalubha ang pagkakasalang ginagawa ng mga tao doon sa Sodoma at Gomora. At dagdag pa doon, maaari din nating maisip na iniisip ni Abraham si Lot. Tatandaan niyo po si Lot? Si Lot, ang kanyang pamangkin. Now, kung matatandaan niyo po sa Genesis chapter 13, doon nagkahiwalay si Abraham at si Lot. No? Anong dahilan ng kanilang pagkakahiwalay? Dahil nga ang kanilang ari-arian ay hindi na kayang hawakan ng lupa. Sobra na at silang dalawa ay patuloy na yumayaman at dumadami ang kanilang pagmamayari.
At doon sa verse 13 ay pinili ni Lot na manirahan. Alam niyo saan? Doon sa parte ng Sodoma. Okay? Yun ang pinili ni Lot. Alam niyo po ba, doon pa lang po sa chapter 13 at verse 13, inihayag na napakasama at makasalanan ng mga tao sa Sodoma sa Sodoma at Gomora sa harap ng Panginoon. Doon pa lang sa Genesis 13, sinabi na po doon na napakasama ng mga tao doon sa Sodoma. Kaya maaring iniisip ni Abraham dito sa kanyang pag-intercede, no? Or petition sa Panginoon, iniisip niya doon si Lot. Maaring siya ay nag-aalala para kay Lot. Now, kung ito man ay totoo, kasi hindi po hayag na sinabi, no? Pero yun ay ano lang natin, maaari, no? Pero kung totoo man yun, kung sakali, nagbibigay ito ng pahiwatig na si Lot ay isang taong matuwid. Okay? At tunay nga, dahil binigyang linaw ito sa pamagitan ni Pedro. In 2 Peter chapter 2, kung saan ipinapaliwanag ni Pedro na ang Diyos ay nagliligtas ng mga banal mula sa pagsubok, nabanggit doon ni Pedro sa kanyang liham na si Lot, no? 2 Peter 2 verse 7, sabi niya doon, at kung paanong iniligtas niya ang matuwid na si Lot. Okay? So, Peter ay nagbigay ng exposition in the Old Testament na si Lot ay isang taong matuwid. Okay? Ibig sabihin, si Lot ay isang mananampalataya ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na mabuti siya, magaling siya, no. But si Lot ay isang mananampalataya. So, maaari nating masabi na inaalala siya ni Abraham sa tagpong ito at namamagitan si Abraham sa Diyos para kay Lot. Okay? Magandang makita natin ito dahil magandang halimbawa ito para sa atin kung paano tayo mananalangin sa Diyos para sa ibang tao. Okay? This will be a good example for us. Now, tingnan natin kung anong sinabi ni Abraham in verse 24. Sabi niya, halimbawang may 50 na banal sa loob ng bayan. Lilipulin mo ba at di mo patatawarin ang lugar na iyon alang-alang sa 50 banal na nasa loob noon? Now, ito po ay hindi tanong. Hindi ito tanong. Ang tawag dito na type of speech is rhetorical question. Ang ibig sabihin po ng rhetorical question ay tanong hindi upang humanap ng sagot, in a style of question pero hindi yun para humanap ng sagot, bagos ito ay tanong na alam na ang sagot. Pero sinisimulan sa tanong upang ma-emphasize yung sagot. Yun po yung rhetorical type of speech, no? Kaya po, sabi niya sa verse 25, tingnan niyo, sumagot si Abraham. Malayong gagawa ka ng ganito. Di ba? Di ba? Lilipulin mo ba kung may 50 doon at hindi mo patatawarin? And in verse 25, he answered the question. Nakita niyo yun? Sabi niya, malayong gagawa ka ng ganito. No? Far be it from you na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama. Ano pat ang banal ay makatulad sa masama, malayong mangyari yan. Di ba? And then, sabi niya, di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong mundo? So, dito nyo masasabi, dito natin makikita na binibigyan diin ni Abraham na ang Diyos ay ang matuwid na hukom. So, ito yung pinapakita sa atin ngayon, that God is a just judge, na hindi niya papatayin ang mga banal kasama ng masama. Yun yung ine-emphasize dito sa atin ngayon, mga kapatid. At gaya ng sinabi ko kanina, ito ay napakagandang halimbawa kung paano dapat tayo manalangin or mag-intercede para sa ibang tao. Hindi lang po basta-basta hinihingi ni Abraham na iligtas si Lot. Di ba? Hindi niya lang sinabi, Lord, meron akong pamangkin doon. Iligtas mo naman siya bago mo hatulan yung Sodoma at Gomora. Hindi niya sinabi yon. Sa halip, inihayag ni Abraham yung katotohanan na kung sino ang Diyos at kung ano ang kalooban ng Diyos. That's how we must pray. Ganun din dapat tayo manalangin. Hindi basta-basta hingi.
but let us declare kung ano at sino ang Diyos. Binanggit ni Abraham na ang Diyos ay matuwid na hukom. Di ba? At sinabi niya na kalooban ng Diyos na hindi parusahan ang matuwid kasama ng masasama. Kita niyo yun? So ganito rin dapat nating gawin ang ating mga pananalangin. It must be based on the truth. Kaya nga 'di ba sa pagbabalik natin ng ating prayer meeting every Saturday, chapter 1 of Psalms reminded us na dapat tayong araw at gabi nananatili sa salita ng Diyos. Kasi how can we pray without the Word of God? Prayer is not just asking God to do something for us. Prayer is declaring the will of God for us. Yun ang prayer, mga kapatid. So, paano mo malalaman ang kalooban niya? Paano mo yun mapapanalangin? Kung wala kang salita ng Panginoon. Kaya tingnan niyo ang mga panalangin niyo. Lord, pengin ng ganito. Lord, bigyan mo ko ng lakas sa araw na to. Lord, ingatan mo kami. Lord, bigyan mo kami ng pangailangan namin sa araw na to. It's good. Hindi masama yun. Pero we are not praying the will of God. We're just praying our will. That's our will. And we cannot pray the will of God kasi hindi natin alam kung anong kalooban ng Panginoon. Kaya tingnan nyo kung paano malalangin yung kasama nyo sa bahay. Malalaman nyo kung nag-aaral nyo ng salita o hindi. Now, in verse 26, sumagot ang Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Kung makakatagpo ako ng 50, sa Sodoma, ng 50 banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong lugar na iyon, alang-alang sa kanila. Dito po, ay tunay na pinakita ng Panginoon na hindi niya paparusahan ang mga matuwid. Diba? Hindi niya paparusahan ang mga matuwid kasama ng mga masama na magdudulot upang hindi parusahan ng buong bayan. Ngunit, huwag tayong magkakamaling isipin na pinatawad na ng Diyos ang mga masasama. Hindi po. Hindi po ganon. No? Ang kanilang paghatol ay tiyak ding darating. Ang binibigyan diin lang dito sa tagpong ito na binabasa natin ay ang katotohanan na hindi paparusahan ang mga matuwid. Yun ang katotohanan na binibigyang diin dito. Mga kapatid, hindi paparusahan ang mga matuwid. Hindi paparusahan ang mga mananampalataya. Hindi paparusahan ang mga niligtas na. And in verse 27, sumagot muli si Abraham at nagsalita. Sabi niya, mangangahas akong magsalita sa Panginoon. Akong alabok at abo lamang. Dito, makikita natin na muling sumagot si Abraham. Ngunit dito ay binibigyang diin ng kanyang pamamagitan para sa mga matuwid ay hindi may pagmamalaki. Hindi nagmamalaki si Abraham dito. Bagkus, mapagpakumbabang sinasambit ito ni Abraham. Kaya nga sinabi niya, di ba? Ako'y mangangahas bilang alabok at abo lamang. So, he is asking this ng may buong pagpapakumbaba. At isang katangian iyon na nararapat din sa tuwing tayo ay nananalangin. No? We must see who we are. As we pray who God is and what His will is, we must pray also declaring sino tayo. Di ba? Kami alabok at abo lamang at wala kami magagawa on our own. Now, in verse 28, kung sakali, again, nagsalita si Abraham, kung sakaling magkukulang ng 5, ibig sabihin, yung 50 naging 45. No? Again, ganun din ang tanong niya. Lilipulin mo ba ang bayan? Muli, sabi ng Diyos, hindi ko lilipulin kung makatagpo ako ng 45. So dito, again, makikita natin na muling sumagot si Abraham, ngunit dito ay binigyang diin ng kanyang pamamagitan para sa mga matuwid ay hindi may pagmamalaki. No? And dito sa verse 28, mapapansin natin na ganun pa rin ang kanyang tanong, ngunit nabawasan na yung bilang ng tao. No? From 50 to 45. Mula sa 50, naging 45. At ganun pa rin ang sagot ng Diyos na hindi ito hahatulan para sa mga matuwid na nandoon sa bayan. At again, inulit pa
ito ni Abraham. Sa verse 29, naging 40 na lang. Sa verse 30, naging 30 na lang. Sa verse 31, naging 20 na lang. Sa verse 32, 10 na lang. No? At lahat ng iyon, sa lahat ng tanong ni Abraham na iyon, pareho ang sagot ng Diyos. Anong sagot niya? Hindi niya lilipulin ang bayan para sa kapakanan ng mga matuwid. The same answer. Okay? But in verse 33, anong sinabi sa verse 33? At umalis ang Panginoon pagkatapos na makipag-usap kay Abraham at si Abraham ay nagbalik sa kanyang lugar. So dito po, sa tagpong ito na binasa natin, ay malinaw na nagpapakita ito ng katangian ng Diyos. Ito yung highlight dito. Ito yung pinapakita sa atin dito. Ang katangian ng Diyos at katotohanan na hindi isasama sa paghatol o hindi papahintulutan ng Diyos na lipulin ang matuwid kasama ang masasama. Dahil hindi iyon makatarungan. Ulitin ko po, hindi iyon makatarungan. Ulitin ko, hindi iyon makatarungan na parusahan ng Diyos ang matuwid. Mga kapatid, listen to this truth. Hindi makatarungan, ulitin ko yan, na lipulin o hatulan ng Diyos ang matuwid. Hindi yan makatarungan. Kayo ba, mag-a-agree kayo na hindi yan makatarungan? Ang Diyos ay matuwid na hukom. Tama? Ang Diyos ay matuwid na hukom. Gaya ng binigyang diin ni Abraham sa verse 25. Anong sabi ni Abraham sa verse 25? Di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong mundo? Salungat po, listen, salungat sa katangian ng Diyos ang hatulan ng matuwid. Amen? Salungat sa katangian ng Diyos ang hatulan ang matuwid. At salungat din sa katangian ng Diyos na hindi parusahan ang masasama. Ulitin ko po, salungat din sa katangian ng Diyos na hindi parusahan ang masasama. Hinding-hinding mangyayari yon. Ang mga matuwid ay kailanman hindi niya paparusahan. At ang mga masasama ay kailanman hindi niya ipapawalang sala. Amen? Dahil nga ang Diyos ay matuwid na hukom. Pero alam niyo po ba mga kapatid? Alam niyo hindi. Pero alam niyo ba? Pinarusahan ng Diyos ang matuwid. At pinawalang sala niya ang mga masasama. Ulitin ko. Salungat sa katangian ng Diyos na parusahan ng matuwid at hindi parusahan ng masama. Salungat yan sa kanyang katangian. Pero alam niyo ba? Pinarusahan ng Diyos ang matuwid at pinawalang sala ang mga masasama. Nangyari yon. Nangyari yon. Kailan? Kailan nangyari yon? Nang ang kanyang tanging anak na si Jesus ay pinako sa krus. Pinarusahan niya ang kaisa-isang tunay na matuwid. Ulitin ko po. Pinarusahan niya ang kaisa-isang tunay na matuwid para lang mapawalang sala ang masasama at makasalanang tao katulad ko at katulad ninyo. Ito po ang ebanghelyo. Ito ang magandang balita. Ito po ang pagliligtas na ginawa ng Diyos. Pero paanong naging matuwid pa rin ang Diyos sa kabila ng pagpaparusa sa matuwid at pagpapawalang sala sa makasalanan? Paano nangyari yon? Kasi nga salungat yon sa kanyang katangian, di ba? Pero paano nangyari yon na naparusahan niya ang kaisa-isang matuwid na si Jesus at napawalang sala ang makasalanan tulad ko at tulad nyo? Paano nangyari yon? Well, ang sagot doon ay yung sinabi ni Pablo in 2 Corinthians 5:21 na binasa natin kanina in our reading. Anong sinabi doon? Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya. Sino yung siya na yon? Si Jesus.
Ulitin ko po, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan si Jesus na hindi nakakakilala ng kasalanan. Pag sinabi po nating hindi nakakakilala, ibig sabihin hindi naka-experience, hindi nakagawa. Si Jesus na hindi nakakakilala ng pagkakasala ay ginawa ng Diyos na may kasalanan. Para saan? Upang tayo na mga makasalanan ay maging katuwiran ng Diyos. Nakita niyo po yun? Sinasabi po dito na ginawa ng Diyos na may kasalanan si Jesus na matuwid. Na hindi nakakilala ng kasalanan, pero hindi ito nangangahulugan na nagkasala ang Panginoong Jesus. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ngayon ang tanong, paano siya ginawang may kasalanan? Gawang hindi naman nagkasala si Jesus. Well, some verses will help us. Let me read to you Isaiah chapter 53 verse 6. Isaiah 53 verse 6, sabi doon, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Narinig niyo yun? And 1 Peter chapter 2 verse 24. 1 Peter chapter 2 verse 24. Siya mismo, si Jesus, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan. Naririnig niyo yun? Saan? Sa punong kahoy, doon sa krus. Upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo. And another one from Galatians 3:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautasan, kailan? Nang siya'y naging sumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binitay sa punong kahoy. Ang mga talatang ito ay malinaw na nagsasabi na ginawang may kasalanan si Jesus na hindi nakakakilala ng kasalanan sa pamagitan ng pagpasan sa Kanya ng Panginoon ng lahat ng ating kasamaan. Pagdala niya sa ating mga kasalanan sa Kanyang katawan sa krus at pagiging sumpa para sa atin. Ibig sabihin, inako niya ang kaparusahan para sa mga taong makasalanan. Gaya po ng paulit-ulit na mababasa natin ngayon sa Bible reading. Sino dito ang nakasabay sa Bible reading natin this week? Ang kasalanan ng mga tao ay napatawad sa pamagitan ng substitute. Diba? Yun ang paulit-ulit na mababasa natin. May peace offering, may burnt offering, lahat ng iyon ay nagpapakita na ang kapatawaran ng tao ay sa pamagitan ng substitute, hindi ng sarili. In the Old Testament practice pa lang pinapakita na sa atin paano tayo maliligtas. Hindi sa pamagitan ng ating sarili, but sa pamagitan ng substitute. Sa substitute na mamamatay para sa atin. At totoo po, ang katuparan po ng lahat ng pinapahiwatig doon sa Old Testament ay nangyari sa Panginoong Jesus. Siya po ang naging substitute. Siya po ang namatay para maging handog sa Diyos, para sa ikapapatawad ng mga makasalanan tulad natin. At dahil po doon, ang mga taong makasalanan tulad natin ay napawalang sala. Di ba? Hindi kailanman papawalang sala ng Diyos ang masasama. Pero nagawa iyon sa pamagitan ng pag-ako ni Kristo sa lahat ng ating kasalanan. Hindi po napawalang sala ang makasalanan ng isang ganun lang. No. Taliwas iyon sa katangian ng Diyos. Kaya hindi yun ang ginawa niya. May narinig na akong ganyan eh. Bakit na lang hindi palakpak ang Diyos at tayo iligtas ng lahat? Patunay lang yun na hindi niya nakikilala ang kabanalan ng Diyos. Kailangan nating maunawaan na ang pagpapawalang sala sa mga makasalanan
ay ginawa po ng Diyos habang nananatili siyang matuwid na hukom. Hindi siya naging baluktot na hukom. No? At opo, ang ating mga kasalanan ay naparusahan na po. Sa mga nananampalataya sa Panginoong Hesus, ang inyong mga kasalanan ay naparusahan na. Ito po ay nabayaran na. Nabuhos na po ang banal at ganap na puot ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ngunit, hindi po tayo ang tumanggap ng lahat ng iyon. Yun ang biyaya. Hindi tayo ang tumanggap ng kaparusahan. Sa halip, gaya ng sinabi kanina sa mga verses na binasa kanina, ito ay ipinataw niya. Siya ang nagpataw nun sa kanyang tanging anak na si Jesus. Kaya nga, di ba, anong sabi ng Panginoong Jesus before He died? My God, why have you forsaken me? He forsook His Son para ikaw ay makalapit sa Kanya. Kita niyo yun? Kita niyo po yun? Kaya nga, di ba, ang ganda ng kanta natin, and can it be? Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? That thou, my God, should die for me. Paano nangyari yun? Si Jesus po, nangyari yun. Sa pamagitan ni Jesus, siya ang tumanggap ng parusang para sana ay sa atin. Siya po ang tumanggap ng banal at ganap na puot ng Diyos na dapat po ay para sa atin. Mga kapatid, ito po ang magandang balita. Ito po ang napakagandang katotohanan ng pagliligtas ng Diyos. Ang lahat ng sumasampalataya kay Jesus ay naging matuwid dahil si Jesus ay naging may kasalanan. Ang mga makasalanan ay napatawad dahil si Jesus ay pinarusahan. Ang mga makasalanan ay nabuhay dahil si Jesus ay namatay. At ang mga makasalanan ay may buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos dahil si Jesus ay pinabayaan. Yun yung pinakamagandang substitute sa lahat ng substitution. Mga kapatid, malinaw po na wala pong ibang paraan para maligtas ang makasalanang tulad mo at tulad ko. Kaya nawa ay makita ninyo na kayo ay makasalanang tulad ng mga tao doon sa Sodoma at Gomora. Nakarapat dapat sa banal na paghatol ng Diyos. Iyon ka at iyon ako. We deserve that. Wala kayong pag-asa. Wala tayong pag-asa. Ngunit ang Diyos na matuwid, na hindi hinahatulan ng matuwid, ay ginawang may kasalanan ng nag-iisang matuwid. Ang Panginoong Hesus, kaya nawa ay makita ninyo na siya lang ang tanging daan para ikaw ay maligtas at maging matuwid na hindi na makakatanggap ng parusa ng Diyos. Kaya manampalataya po kayo sa Panginoong Hesus at kayo ay maliligtas. Huwag niyo pong palampasin ang araw na to. Ito po ang araw ng kaligtasan para sa mga sumasampalataya sa Kanya. Ito po ang salita ng Diyos. Makinig po ang may pandinig. Let us pray. Our Father in heaven, oh, how great your love is. Nararapat lang na kaming lahat ay maparusahan at ihulog sa tiyak na kapahamakan. And it's your glory dahil napapakita po na ikaw ay tunay na matuwid at hinding-hindi mo papawalang salang makasalanan. Pero, because of your love, pinili mo na may piliin ka upang iligtas. At iyon ay nangyari lamang nang ginawa mong makasalanan ang nag-iisang taong namuhay ng tunay na matuwid,
At yun ay ang Panginoong Jesus. Upang kami na mga tunay na makasalanan ay maging katuwiran mo, o aming Panginoon. Salamat sa lubos at napaka mamanghang pag-ibig at pagliligtas mo. Panalangin ko po, Panginoon, ang kaligtasan ng bawat isa dito. Na sila'y tunay na makita ang kanilang kasalanan, na wala silang kakayanan na iligtas ang kanilang sarili, at makita nila si Jesus bilang kaisa-isa at natatangi at tunay na paraan upang sila ay maligtas. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pakikuha po ang ating kopya. Ayan, yung separate po na ano. And we will sing His Robes for Mine. Pia ko isa ba? Stop the recording. Stop. Record. Record. May record.